What's up mga Oni-chan? Quick announcement lang. Nag-upload na din kami ng Mashle at iba pang anime-related content sa aming Facebook page. Doon din tayo magkakaroon ng mga pag-giveaways in the future. Kaya make sure na naka-follow and like kayo sa page para makasali. Search nyo lang ang Oni-chan sa FB or pwede nyo din i-click ang link sa baba. Maraming salamat at hindi ko na patatagalin pa at balik na tayo sa next chapter. Ang nangyari sa nakaraang chapter ay nagsimula na ang Divine Visionary Selection Exam. Sa unang event na Dedervans Hunt, nakilala ni Mash ang senior niya na si Max Land. Matapos yun, nagtulong sila upang makuha ang kinakinakailangan nila upang makapasa. Matapos makuha iyon, ipinakita na sina Dot, Lance, Finn at Margaret ay nakakuha rin ng mga susi. Pinauna naman ni Max si Mash at sinabi na siya na ang bahalang makakuha ng isa pang susi. Lumalabas na kaya pala pinauna niya si Mash ay nararamdaman niyang papuntahan sila ni Carpaccio. Sa arena, nakabalik na si Mash at habang nag-uusap-usap, dumating doon si Carpaccio na dala-dala ang katawan ni Max. Inapakan niya ito sa ulo at trinashtok ito. Sinabi naman ni Mash doon na wag niya iyon gawin kung ayaw niyang masuntok. Tinatawag daw nito na mahihina ang ibang tao, pero hindi pa daw nakakakilala si Mash ng mas malakas sa kanya. Dahil doon, nagkaroon ng intense na aura sa pagitan ng dalawang kalahok. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga recap series tungkol sa Mashle, Magic and Muscles na may halong Harry Potter at One Punch Man ang kwento. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Mash sa loob ng mundong puno ng mahika, bumalik tayo sa sinabi ni Mash kay Carpaccio. Pagtapos nun ay habang pinapaliwanag ni Mash na nag-iiba-iba ang definition ng strength, hindi nito maalala kung saan ba nagkakaiba yun. Nakatitig lang naman doon si Carpaccio habang hinahanap ni Mash ang salitang gusto niyang masabi. May sumigaw naman na binaliw lang ni Mash ang sarili niya. Habang nakatingin ng ibang kalahok doon, biglang sumigaw ang host at sinabi na sandali lang. Mamaya na daw silang maglaban pagtapos ng examination at naiintindihan daw ba nila iyon. Tumingin lang naman doon ang mga kalahok. Para daw hindi na patagalin pa ay magsisimula na ang susunod na round. Nagulat ang mga kalahok dahil nag-iba ang kulay ng kani-kanilang mga robe. Napansin naman iyon ni Finn at napansin rin niya na nahati sila sa 3 teams. Sinabi naman ng host na welcome sa susunod nilang exam, ang The Life Crystals. Isa raw iyong team battle na may 3 miyembro kada team. At dahil siyam daw sila ay mahahati sila sa 3 team. Connected doon, kada miyembro ng kada team ay mabibigyan ng isang kristal. Ang goal daw ng exam na iyon ay basagin ng mga kristal ng mga kalaban nilang team. At ang team na mababasag ang lahat ng kanilang kristal ay madidisqualified. Dahil sa explanation na iyon, dawindang na naman si Mash at naglaway na naman ito. Sumigaw naman si Dot doon na dahil daw sa mahabang explanation ng host ay nakoma itong si Mash, kaya ibahin daw iyon ng host at gawing mas madaling maintindihan. Ginawa ayon ng host at sinabi na ang teamfight na iyon ay magbabasagan sila ng kanya-kanyang crystals. Sumigaw naman doon si Dot at sinabi na kailangan lang nilang basagin ang mga crystals ng kalaban habang si Mash ay inuulit-ulit ang Mash Smash Crystals. Inisip naman ni Finn na nasa ibang team si Lance kaya paano daw nila iyon mapupull off. Bigla namang may tumunog kung saan napalingon si Finn. Lumalabas na dinistribute na ang mga crystals nila at pinaalalahanan sila ng host na ingatan nila iyon dahil madali iyong mabasag. Habang tinitignan ng kristal ay sinabi ni Finn na ang kapalaran nila ay nakasalalay sa crystals na iyon. Pero dahil lahat sila ay may tigi-isang kristal at dapat mabasag iyon lahat bago sila matalo ay okay lang daw kung mababasag agad yung kanya. Gayunpaman, biglang may narinig siya na nabasag at pagkalingon niya doon ay lumalabas na nabasag agad ni Mash ang kanya. Nalaglag niya daw iyon kung saan napasigaw naman si Finn. Kumalma naman si Finn at inisip na okay lang iyon dahil meron pa naman si Dot na kristal. Gayunpaman, pagkalingon niya rin dito ay nabasag na rin ni Dot ang kanya. Sinabi nito na sana ay sinabihan sila na madulas ang bagay na iyon kung saan napasigaw na naman ng malakas si Finn. Napaupo naman ang dalawa sa gilid habang iniisip ni Finn na kapag nabasag yung kanya ay tapos na sila. Sinabi naman ni Dot at Finn sa kanya ay huwag siyang mag-alala dahil poprotektahan nila ang kristal niya. Bumalik naman ang lakas ng loob ni Finn doon. Bigla namang nagsimula ang exam at tineleport na sila sa susunod na stage. Pinaghiwa-hiwalay ang mga kalahok sa kanya-kanyang team upang mas maging exciting. Ipinakita naman dito si Finn na mag-isa at tila hindi alam ang gagawin.
Hindi nagtagal ay na-depress ito at umiyak dahil bakit daw sila pinaghiwa-hiwalay sa isang team battle. Ipinakita naman si Mash at sinabi nito na mahalagang makita niya na agad si Finn. Si Dot naman ay kinakabahan habang iniisip na katapusan na nila. Kailangan daw niyang mabilis na mahanap sila Finn. Sa ibang lugar sa stage, iniisip naman nila sa delikado ang lagay nila Finn ngayon. Habang naglalakad, iniisip ni Finn na kailangan niyang protektahan ng crystal na iyon gamit ang buhay niya. Bigla naman siyang may narinig na nanghihingi ng tawad. Pagtingin niya dito, nakita niya si Pontorus na nakaluhod sa harapan ni Carpaccio habang nakatitig ito sa kanya. Napansin rin ni Finn na tila bugbog na bugbog itong si Pontorus. Nakita rin ito ang isang kutsilyo na nakasaksak sa balikat ni Carpaccio. Habang tinatanggal ang kutsilyo, sinabi ni Carpaccio na ang talento ay hindi bagay na evenly distributed. Ang kanilang pagsilang daw ay ang nagde-decide kung sino ang kayang makaabot sa tuktok. Bigla namang sumigaw si Pon habang may lumalabas sa dugo sa kanyang bibig at dibdib. Sinabi nito ni Carpaccio na mahalagang mamuhay sa buhay na para sa iyo. Sa kaisip-isipan naman ni Finn na mas masahol pa ito sa bad news kung gano'n ang kaya niyang gawin at kinakailangan niyang lumayo sa taong iyon. Nung narinig nitong kumilos si Carpaccio, sinubukan ni Finn na itago ang presence niya sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang inanimate object. Isa raw siyang pader kaya lumayo raw itong si Carpaccio sa kanya. Pumikit ito at isinapuso ang pagiging pader. Hindi nagtagal ay dumilat na ito at sumilip kung saan hindi na nito nakita si Carpaccio. Gayunpaman, lumalabas na nasa likod niya si Carpaccio kaya nagulat itong si Finn. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya. Pumikit ulit itong si Finn at sinabi na hindi niya kayang magsalita dahil isa siyang pader. Sinabi naman ni Carpaccio doon na mukhang masayang kalaro si Finn habang nagsasamon ito ng monster sa likod niya. Mangiyak-ngiyak naman doon si Finn habang hinihiling na sana ay may tumulong sa kanya. Ipinakita naman dito si Mash at tumatakbo ng may pambihirang bilis. Habang nakatitig si Carpaccio kay Finn ay nagmamakaawa ito sa isip niya at sinabi na hahalik daw ito ng paa o didilan ng mga daliri ng paa basta't mailigtas lang siya. Bigla namang pinabalik ni Carpaccio ang sinamon nito. Habang nanginginig sa takot, nakilala ni Carpaccio na ang kinakaharap niya ay si Finn Ames. Nagtaka naman si Finn kung bakit siya kilala nito. Naalala niya na si Finn daw ang continuing student na muntik nang bumagsak. Sa kaisip-isipan naman ni Finn na naging sikat siya in a bad way. Naalala daw siya nito at galing sa pinakamalalim ng parte ng puso niya ay iniisip niya kung bakit nasa Easton si Finn. At ngayon ay nandito rin daw siya sa Divine Visionary Selection Exam. Si Rain daw ba ang nagpasok sa kanya doon? Hindi daw nito maiwasang mandiri kapag nakakita siya ng walang talentong basura kagaya ni Finn. Intense netong inutos kay Finn na ibigay sa kanya ang kristal niya dahil hindi tama na nandoon siya. Ibigay niya na daw iyon. Scary! Napaiyak naman si Finn at inisip na si Carpaccio na yata ang pinaka nakakatakot na nakita niya. Gayunpaman, ang kristal daw na iyon ay ang may hawak ng future ni Mash. Hinigpitan ni Finn ang hawak niya sa kristal at napagdesisyonan niyang protektahan iyon hanggang sa huli. Bigla namang may lumabas sa dugo sa dibdib niya at nagsuka rin ito ng dugo. Napaluhod naman si Finn doon at inisip niya kung ano ang nangyari. Inisip naman ito na baka magic ang may gawa nun. Tinanong naman siya ni Carpaccio kung ano ang ginagawa niya. Nung hindi sumagot si Finn, sinabi ni Carpaccio na tinanong daw nito ang isang weakling kung bakit tumaakto ito na ala big shot. Tinanong naman dito kung alam ba natin ang feeling kapag sobrang takot na takot tayo. Kapag ang blood vessels natin ay tila sumasara at may lamig na gumagapang papunta sa puso natin. Sinabi naman dito ni Carpaccio na sigurado naman na aware si Finn sa difference ng strength nila. Matatalo rin naman daw si Finn doon kaya ibigay na daw niya ang kristal para hindi na siya masaktan. Hindi naman alam ni Finn ang gagawin niya. Ayaw naman daw yata ni Finn na magaya kay Pontorus. Hindi na daw ulit ito magtatanong ulit at sinabi nito na ibigay na iyon ni Finn. Napayuko naman doon si Finn habang inihigpitan ang hawak sa kristal. Sa ibang lugar, naglalakad si Margaret habang iniisip na sa tingin niya ay merong 3 standouts doon. Si Mash na hindi kayang gumamit ng magic, si Lance na kinuha ang first place sa mga entering students at ang lalaking na panatili ang posisyon niya bilang first sa continuing students, si Carpaccio. Lagi daw niyang ini-imagine na kagaya daw niya iyon. Kagaya niyang walang interes sa pagiging Divine Visionary, kaya hula daw nito ay nakipag-deal din si Orter doon. Isa raw itong prodigy na pinili ng isang wand na pwede na maging national treasure. Sa talento naman,
Hindi naman daw exaggeration na tawagin siyang pinakamagaling sa school. Nagbigay naman ito ng pagpupugay sa mga estudyante na iyon sa sagana at mapagpala na biyaya ng mundo. At nagpasalamat din siya sa bawat buhay na nilalang at sa kanyang mga magulang sa pagpapanganak sa kanya. Matapos iyon, ipinakita si Finn na patuloy na pinapahirapan ni Carpaccio. Hindi naman daw maintindihan ni Carpaccio ang katigasan ni Finn dahil makukuha niya pa rin daw naman ang kristal sa huli. Sinasabi naman ni Finn sa sarili niya na huwag siyang susuko. Kailangan niya lang daw protektahan ng kristal para manalo. Minamaliit daw siya ni Carpaccio kaya ayun na ang chance niya. Hindi pa daw niya nagagamit ang personal magic niya. Nilabas ni Finn ang kanyang wand at sumigaw ito ng dangerous. Napatingala naman doon si Carpaccio pero wala namang nangyari. Napagtanto niya na niloko lang siya ni Finn habang tumatakbo ito. Mauhuli naman daw niya iyon. Nung nakakalayo na ng unti si Finn, kinas nito ang changes at biglang na-teleport si Carpaccio. Napagtanto ni Carpaccio na ang lugar na iyon ay kung saan niya binasag ang kristal ni Pon. Napansin naman nito na nawala na iyon kaya naisip niya na ang magic ni Finn ay kayang pagpalitin ang posisyon ng mga bagay. Hindi naman daw gumamit ng kahit anong magic si Finn simula kanina kaya naisip ni Carpaccio na dahil ba iyon sa para ibaba niya ang depensa niya. Habang tumatakbo naman ay iniisip ni Finn na nakalayo-layo na siya. Matalino daw siya sa parteng tinago niya ang personal magic niya hanggang sa pinakahuling posibleng pagkakataon. Ngayon daw ay magagawa na niyang makatakbo kay Carpaccio. Gayunpaman, biglang nagdugo ang legs niya habang tumatakbo. Dahil doon, nadapa siya. Habang namimilipit sa sakit ay papalapit na si Carpaccio sa kanya. Tinanong siya nito kung isa raw ba iyong last ditch effort. Ngayon daw ay sigurado na siya na alam na ni Finn kung paano sila nagkakaiba. Inapakan nito ang sugatang paa ni Finn at hiningi ang kristal. Hinigpitan pa rin ni Finn ang hawak nito sa kristal habang namimilipit sa sakit kaya napuno na itong si Carpaccio. Sinabi nito na kailangan ng mga mahihina na mag-step down habang pinagsasaksak ang sarili niya. Dahil doon, napapasigaw na si Finn sa sakit. Nag-alala naman ang audience doon at tinanong kung anong klaseng magic ba iyon at sinabi na sumusobra na itong si Carpaccio. Bigla namang nagsalita si Finn na nagpagulat kay Carpaccio. Sinabi nito na hindi makukuha ni Carpaccio ang kristal. Nireminis ni Finn kung paano naging mabait na kaibigan si Ma sa kanya habang tinatawag ang sarili na talunan at duwag pero hindi daw nito gagawing bumaba sa level na mangiiwan siya ng kaibigan. Pa-intense naman na pa-intense ang titig ni Carpaccio doon. Agad naman na ginamit ni Finn ang Nalcos pero sa huli, madali lang siyang napigilan ni Carpaccio at tumalsik dito ang sandamakmak na dugo na nanggaling sa kanyang katawan. Sinabi nito na tigilan na iyon ni Finn dahil ang pangit daw nun. Ang makakita ng mga taong hindi daw nagtatagumpay kahit na ibigay nila ang lahat nila ay ang pinaka nakakairita para kay Carpaccio. Tinutok nito ang kutsilyo sa kanyang leeg at sinabi nito na ipapakita niya daw na ang efforts ni Finn ay nasasayang. Nabahala naman doon ng mga audience at naisip na kapag tinuloy iyon ni Carpaccio ay mamamatay si Finn. Habang binabaon ni Carpaccio ang kutsilyo sa leeg niya ay panatag pa rin si Finn. Hindi naman mapakali doon ng mga manonood habang nalalagay sa panganib ang buhay ni Finn. Nung inaakala nila nakatapusan na ni Finn, biglang dumating na doon ang ating bida at ginudgod nito si Carpaccio sa pader. Sinabi nito ni Mash na hindi nasayang ang efforts doon ni Finn dahil nandun siya. Tinawag ni Mash si Finn at nagpasalamat ito sa pagsasakripisyo niya para sa kanya. Napatitig naman doon si Finn habang tinatawag ang pangalan ni Mash. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, magagawa kayang matalo ng ating bida ang nakakatakot na kalaban na ito? Magagawa kayang maprotektahan nila Mash ang natitira nilang kristal? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga recaps, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos. Oni-chan?